Hello mga kaugs! Today gagawa tayo ng brioche or brioche. Kung nahihirapan kang tawagang brioche or i-pronounce ang brioche, gatawagin mo na lang siyang tinapay. Mas madali pa. O kaya napay. Napakasarap nito, hindi ka nabibili pa. Pwedeng gawing ensaymada, pwedeng gawing donuts. Kaya tara, una sa isang mixer or sa mixing bowl, maglalagay tayo ng fresh milk. 45 degrees Celsius ang ating temperature sa fresh milk. Lalagyan din natin. Mag-add tayo dito ng yeast at syempre haluin natin to ng kanang kamay. Pagkatapos maglalagay tayo ng 2 cups na bread flour. Bread flour yung gamitin mo dahil mataas ang gluten nito. Maglalagay rin tayo ng 1 cup na all-purpose flour. Gamit ang dough hook, ayan, gagamitan natin to ng mixer. Paikutin mo ng dahan-dahan. Mag-add tayo ng 3 itlog, pa isa-isa lang. Pag nahalo na ang isa, saka natin lalagyan pa ng another eggs. At after a few minutes, tatapos na natin maglagay ang itlog, mabubuo ito at lalagyan na natin ito ng softened butter. Tablespoon by tablespoon lang ang paglalagay natin ng butter. Kapag nahalo na yung 1 tablespoon ng butter, saka natin ilalagay yung another tablespoon of butter. I-scrape lang natin ang gilid ng ating mixer kapag nakikita mong hindi na halo ng mabuti ang ating mga mixture. And then, imimix natin ang ating brioche dough ng 15 minutes gamit ang medium speed ng ating mixer. Ayan, tandaan nyo guys, sa 15 minutes natin to imimix. After 15 minutes, medyo elastic na yung ating dough. Lalagyan na natin ito ng salt, sugar. Pagkatapos, itutuloy natin ang paghalo ng ating brioche dough. Ayan, nabulol na tayo guys. After 5 minutes, ayan, makikita nyo, napakaganda na ng ating brioche dough. At ito na nga, ito na yung pinaka-aabangan na window pane na napakaganda. Ayan, elastic na elastic. Mag-grease lang tayo ng bowl at takpan natin ng cling wrap. Pagkatapos, i-chill lang natin ito ng 1 hour to up to 6 hours. Pwede ring overnight guys. Maganda sa brioche ay naka-chill ng maigi ng 12 hours, pwedeng-pwede. At syempre, pwede rin kinabukasan mo siya gawin. Ayan, mag-grease lang ulit tayo ng baking pan or loaf pan. Tapos, mag-dusting tayo ng another flour para sa ating dough. Dahil yung dough natin medyo sticky to, kaya kailangan magdadust tayo ng flour. At pagkatapos ito, i-divide lang natin sa 12 pieces or pwede rin namang 10 pieces na ang portioning natin dito. Pero ginawa ko dito 12 pieces lang. Pwede mo itong timbangin ng buo tapos i-divide mo lang sa 12 yung kada isang dough or kada isang piraso ng ating binilog na dough. Ang pagpapaasa ng ating dough, minsan inaabot to ng 1 oras hanggang 2 oras depende sa room temperature natin or sa klima. Ilalagay lang natin to sa loaf pan gaya na nandito sa ating video. Tatakpan natin at papaasahin ng 1 hanggang 2 oras. Pagkatapos, maglalagay tayo ng egg wash. Ayan, maglagay tayo ng egg wash dahil pampakintab, pampapula. Pero wag tayong manggigil sa ng ating egg. Ayan. Ayan, maraming purpose ang ating egg wash. Pwede yung mas malambot yung tinapay kapag may egg wash, mas mabilis siyang pumula. And then, pagkatapos nating maglagay ng egg wash, ibibake na natin ang ating brioche dough or loaf bread ng 180 degrees, 25 to 40 minutes, depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo medyo toast. At pagkalabas sa oven, itataob nyo na or tanggalin nyo na sa baking pan. At ayan, meron ka ng brioche loaf, brioche bun. Ang ating dough, pwede mo itong gawing ensaymada, pwede rin gawing donuts. At ayan mga kaug, sana may natutunan kayo at mag-follow lang para sa marami pang recipe tutorials at talaga namang mapapaugs ka sa sarap.